Hello guys, magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay mag-share lang naman ako ng aking hinaing. Hinaing. Hindi, tawag dito. Guys, kasi nag-order ako ng bigas siguro 5 days ago na. Kala ko kasi, minsan kasi yung supplier namin, pag nag-request ako ng bigas, ngayong araw na to, kinabukasan minsan na-deliver na nila. Kaya lang ngayon, nung nag-request ako, umabot na ng, ngayon, ika 5 days na kasi sabi nung nakaraan, hindi pa daw nakakapagpagiling. So, nag-worry ako kasi ang mga customer ko kasi sa pautang ng bigas ay medyo madami na kasi. So, ngayon, nung may pumunta dito, kukuha daw siya ng bigas, nagbayad na ng inutang niyang bigas, tapos kukuha ulit. Sabi ko, ay pasensya na, wala pa yung dating yung bigas ko. Tapos sabi ko, bukas pa po darating. Kaya lang, ayun, bumalik nung kinabukasan. Tapos sabi ko, pasensya na ate kasi wala pa talaga, di pa pala sila nakakapagpagiling kasi ngayon pa lang daw schedule ng pagiling. Ngayon po ay ano ba ngayon? October 27, Friday. So ngayon pa lang daw mag-schedule ng pagiling. Siguro baka mag-deliver sila bukas or sa Monday na, mga ganun. Kasi wala silang delivery pag Linggo. But anyway, yun nga, worried ko kasi dati kasi yung may customer ako na nung naubusan ako ng bigas, nung time na mataas talaga yung bigas guys, hindi talaga ako kumuha. Ano ko talaga siya, yung customer ko talaga siya sa bigas. Suki sa bigas. So yun, yun nga, nawala akong bigas, naghanap muna sila sa iba. So bumili sila sa iba. Tapos ngayon, na mayroon na akong bigas, nung sinabihan ko siya na may bigas ako, yun, sabi niya, ay mayroon pa daw silang bigas. Tapos hanggang ngayon, di pa rin siya umorder sa akin. But anyway, okay lang yun. Ganun talaga, oily face ko. Tapos, yun nga guys, talagang ako, gusto ko talaga every time na, like, nung isang araw, naubusan ako, yung isa na lang yung sako ng bigas ko guys. Nag-order agad ako. Kaya lang, yun nga, parang wala pa din silang bigas. So, sana makapag-deliver na sila bukas. Guys, pakita ko lang yung aming lagayan ng bigas. Talagang wala na talaga akong bigas ni isang sako. So, yung bigas ko guys, dito yung nakalagay. Yan, sa gitna ng aking ref at saka yung aking freezer. So, yan. Ni isa wala kasi nakuha na yung nakaraan pang araw. Siguro mga 4 days ago pa. Yun na yung last bigas ko. Tapos, ito naman yung aming lagayan. Dito sa Jasmine guys, siguro ano na lang to. Mga 4 na kilo. Yan. Tapos yung special rice naman na triple E, siguro 2 kilo na lang yan guys. Ayan. Tapos dito naman sa Buko Pandan, wala na talaga. Wala nang laman. So matagal nang naubusan. Tapos yun nga, nagtanong ako nung bigas. Talagang mataas na naman daw guys ang bigas. Kaya nga daw, yung nag-order ako ng Buko Pandan kasi wala siyang Buko Pandan. Nagsabi siya sa akin nung pangalawang araw, sabi niya baka daw hindi na magbebenta ang tawag dito rice mill nila. Yung sa rice mill nila kasi daw baka magtaas na naman daw ng bigas. Eko ha, ang taas na nga nung Buko Pandan niya guys kasi yung Buko Pandan niya nasa 1,380. Kita po tataas pa ulit. Sabi ko na lang, sige ma'am, message nyo na lang po kung ano yung mga bigas ninyo. Kasi wala talaga akong bigas. So malungkot tayo pag wala tayong bigas. So, dapat talaga guys, at least meron tayong 2 or 3 supplier ng bigas para at least kung wala man dito sa supplier na to, meron tayo dun sa isang mapag-orderan. Yun kasi mahirap pag isa lang talaga ang ating supplier. Ayan, katulad nito nangyari sa akin, wala pa silang bigas. So, nga ako. Nga pala guys, i-add ko na yung pautang ko ng bigas. Paano nga ba ako magpautang ng bigas? So, kung nagpapautang ako ng bigas guys, 1 buwan lang siya. Pag may pumunta dito, sabi ko, pwede ba umutang ako ng bigas? Pero yung mga pinapautang ko na bigas guys, yung mga madalas kong nakikita at madalas bumibili sa akin. Pero yung may time kasi guys na classmate siya ng Diyosawa ko. Tapos, first time siyang bumili dito, tapos kinagbakasan bumalik, sabi niya, pwede ba akong kumuha ng bigas sa'yo? Sabi ko, ay, pasensya na. Pasensya na kasi bago lang kita nakikita, tsaka hindi ka rin naman madalas dito bumibili, sabi ko sa kanyang ganun. Actually guys, ako talaga, hindi ako naiiyang magsabi ng ganun. Kasi syempre, di ba, negosyo yan. Tapos, magkano ang bigas, napakamahal ng bigas, 'di ba sa panahon ngayon. So grabe ang bigas. So hindi ko talaga siya pinautang. Sabi ko pasensya na, hindi talaga. Tapos nagsabi ko siya nakaklase
Ito niya yung jusawa ko, yung ganyan. So, anyway, di ko na siya masyadong, ganyan ba? Sige. So, tapos na, basta naiintindihan naman niya. So, hindi na siya na umutang pa. So, ayun. So, yung mga pinapautang ko guys, yun lang mga madalas kong mga customer dito talaga. Tapos, yung pautang ko dati, actually dati yung pautang ko guys, hindi ako tawag dito, naghihingi ng advance. Hindi ako naghihingi ng advance, basta sabi ko basta bayaran ng isang buwan, yun lang. Tapos sabi ko kasi pag nag-over ng isang buwan, nagpas po kasi ng isang buwan, sabi ko pag nagpas po kasi ng isang buwan ay may ano na po yun, may patong, ganon, sinasabi kong ganon. Pero hindi ko sinasabi kung magkano yung patong, basta sinasabi ko lang hanggang isang buwan lang, strict isang buwan yung ating bigas. So yung patong ko ng bigas guys, ever since nung nag-start ako magtindahan, 200 pesos kada sa isang buwan. Hanggang ngayon, kahit mataas na yung bigas ngayon, 200 lang po ang aking dinadagdag. Syempre, naiintindihan naman natin ang ating mga customer, di ba, sa hirap ng buhay ngayon, di ba? So, yun lang, 200 pesos lang. Yun nga, yung sinabi ko na pag nag-exceed, may tawag dito, may charge. So, yung charge ko, guys, like nag-exceed siya ng isang buwan, yung nag-exceed siya ng 5 days lang. So, yung pag nagbayad siya within 5 days, nung nag-exceed siya sa isang buwan, yung 5 days na yun guys, ay hindi ko na siya dinadagdagan. Pero pag lumagpas siya ng 6 days hanggang 15 days, ang dinadagdag ko po doon ay 50 pesos. Tapos pag ano naman guys, pag nag 16 days na siya hanggang 30 days, pang isang buwan, 100 pesos po ang dinadagdag ko. Tapos sinasabi ko talaga, yun yung time guys na pag pumunta dito tapos exceed na yung over na yung nag-due na yung bigas niya, tapos sinabi niya, pwede bang yung bayaran ko this na lang ganito. Basta sabi ko, sige po, basta ganito po yung ko ng payment. Magdadagdag tayo ng tawag dito 50 pesos sa 1 to 15 days, tapos 16 days to 30 days 100 na po yun. Pero hanggang doon na lang po talaga kasi ipinapaikot ko lang din po yung aking puhunan sa bigas, tsaka pinabibili ko din po talaga yun ng bigas. Kailangan ko din kasi ng pera. So, yun talaga sinasabi ko guys. Syempre guys, napakamahal talaga ng bigas, di ba? So, pag hindi ka magiging strict sa pagpapautang mo ng bigas, kasi minsan may mga customer talaga na akala mo hindi mo kailangan ng pera. Akala nila na okay lang sa'yo, na kahit mag-over na yung nila, bigas nila, nag-over na, kahit hindi nila bayaran, okay lang sa'yo. Talagang for me, hindi talaga pwede. Akala nila ganun. So, yun, naging strict talaga ako doon guys. Hindi pwedeng ganun. Ever since guys, nung nag-start ako magtindahan 2 years ago, hanggang ngayon, ganun pa din yung policy ko sa bigas. Tapos, ngayon nga guys, nag-strict. Mas lalo ako nag-strict. Yung mga hindi ko masyadong, yung mga customer ko na hindi ganun ka, magaling magbayad. Kasi meron tayong mga customer na as in talagang 1 month lang. Pero may iba na minsan nag-over sila ng isang buwan. So, doon talaga, masyado akong strict doon. Talaga yung singil ko, pag nag-exceed na, talaga message ko, tinetext ko, mini-message ko sa messenger, sabi ko, exceed na yung bigas mo, hanggang dito lang, dapat ganito lang ang natin, kasi kailangan ko din ng pera, ayun. So, kailangan talaga maging strict tayo sa ating pautang sa bigas kasi yun nga, mahal ang bigas, 'di ba? So, ngayon guys, hindi ganun kagaling magbayad, pero nagbabayad naman within minsan 2 months. So, yun ay nagpapaano ako sa kanila. Advance ako like 500 kasi mahirap po yung kung kinukuha yung bigas, wala silang advance, tapos umabot na ng isang buwan, hindi pa rin nakakabayad. Minsan umabot na pa extend pa ng isa pang buwan, hindi pa rin nakakabayad. May ganun tayong mga customer guys, napakatigas talaga ng minsan talaga, ewan ko ba, naiintindihan ba nila or yung sinasabi mo na hanggang doon lang. Kasi alam mo, kung ikaw nangungutang ka, di ba? So alam mo dapat magbayad. Kasi nga pinautang ka para alam ng tindera na marunong ka magbayad. Pero yung ginagawa ng mangungutang na hindi naman nagbabayad agad kung kailan lang yung due, tapos iabot pa ng 2 buwan, 3 buwan. So meron akong ganun guys. So anuin muna natin. So yun, 'di ba, nakakainis. Tapos pag sinisingil mo, minsan sa Messenger, Zinzone, di binabasa, at alam mong naka-online.
Tapos minsan naman may text ka, mini-message mo, nagsasabi, oh sige ate, sa ano, ibibigay ko po bukas kasi ano, nagamit ko lang po yung pera. May ganon. Tapos sabihin mo, o sige bukas ha, so sa ano, ipadala mo na, tapos ibayaran mo na. Tapos yun nga, siningil mo na, kinabukasan. Tapos yun, pasensya na ate, nagamit ko kasi pambayad ng, so, 'di ba? Ang yung ano, yung reason hindi natatapos hanggang umaabot na ng ilang buwan. So yung mga ganun guys na mga customer ko dati, talagang after nung mga ganyang ano na sobrang tagal na, hindi na nakakaulit din guys. Ang ginagawa ko na lang, singil na lang ako. Pero syempre guys, yung stress mo sa kakapaningil, yung pagod mo, kaka-message, 'di ba? Parang ay nako talaga. Minsan nakakainis, nakakabuset. 'Yun. Talagang ano mo yun, stress ka sa ulo, 'di ba? Alam mo yun, kasi syempre gusto mong masingil kasi nga kasi syempre sobrang tagal na. Okay, pero meron tayong mga mga suki sa mga bigas na talagang magagaling magbayad. So madami tayong suki sa mga, so masaya tayo doon kasi every time na I mean nag-due na sila, andito na sila, nagbabayad na sila. Kahit hindi pa due, siguro 3 days, 5 days before mag-due, ayan, nagbabayad na sila, kukuha ulit sila ng bigas. So, doon tayo masaya. So, meron naman tayong mga customer na sobrang, yun nga, meron akong customer, siguro ilan din yun guys, talagang yung pahirapan sa paningil. May ilan din yun, siguro tatlong customer na ganon. Mayroon akong customer na umabot hanggang ngayon, isang taon at isang buwan na nakapagbigay lang ng 500 tapos yung balanse hanggang ngayon hindi pa nababayaran. So last month lang niya nabayaran yung 500 tapos ayun kasi at yun talaga kinulit ko ng kinulit talaga kasi minsan talaga guys alam nyo makakapagsabi ka talaga na hindi maganda kasi sa sobrang inis mo sa paniningil, pagod mo sa paniningil kasi parang hindi ka pinapansin, di ba? Medyo madilim. So yun talaga, sabi ko talaga sa kanya, meron kayong, yun na, isang taon yun guys. So, hindi niya talaga ako masisisi kung nakapagsabi ako ng hindi maganda kasi alam nyo, sabi ko talaga na itong utang nyo isang taon na, tapos yun nga ang nire-reason, nagkasakit na yung asawa. Sabi ko, isang taon yung hindi binayaran, tapos nagkasakit, sabi ko, hindi pa nagkasakit yung asawa mo. Sinisingil ko na kayo pero hindi ko yung nagbabayad. Sabi ko sa kanya ganun. Reasonable pa ba yung isang taon na hindi kayo magbabayad, di ba? Ang hirap-hirap naman na hindi ko kayo singilin kasi syempre pinaghirapan po namin yung pera na yan. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos, yun nga, sinabi ko pa talaga guys na may pang bisyo kayo, may pang sigarilyo ka, may pang inom ka, may pang sugal ka pa sa GCash, di ba? Yung mga laro-laro sa GCash. Yun, sabi ko ganon. So, ayun, parang nadala, kinabukasan, nagbigay. Siguro, doon siya siguro na-trigger. Ay, parang alamatan nito na nagsusugal ako, nagiyo. Alam ko naman na nagiyo si Chess, nag-iinom kasi madalas nga yung mga, minsan kapatid, bumibili ng mga, tawag dito, alak, tapos sigarilyo. So, alam ko talaga, saka minsan, nung mga wala pa siyang, sa akin, yung bago-bago pa lang yung utang niya, nagpapaload yun ng GCash madalas. Kasi naglalaro nga ng GCash. So, yun. So, yung 500 niya, guys, nung siguro sinabi ko na gano'n, nung nag-message ako sa kanya, siguro after 2 days, nagbigay, sabi niya, bibigay po ako sa iyo, Ate R. Sabi ko, sige, kasi mahirap naman na hindi tayo magbayad ng utang natin. Utang yan, sabi ko gano'n. So, ayun, nakapagbigay naman ng 500, tapos ngayon ang balance hindi pa. But anyway, sisingilin ko na naman yan next month. Ma-end lang nitong month ng October. So, by November, so sisingilin ko na naman siya. So, grabe, no? Grabe yung pasensya, So, yun, di ba? Grabe yung pasensya, kabaitan ko talaga. But anyway, so, madami tayong ganung customer, guys. Meron din, actually, madami talaga akong, sa pautang. So, yung mga yun, guys, hindi na nakakaulit. May isa pa pala na, ganun din, mga abot din naman ng 7 months yung bigas niya. Talagang pahirapan talaga ng bayad. Minsan sabi ko pa nga magbabayad ba kayo? Hindi, kasi pagpapabarangay na lang ako. May iba dun guys, pag sinabi mong pagpapabarangay, nagbabayad. May iba naman na pag sinabi mong pagpapabarangay, parang wala lang. Yung ganun. Kaya pag si-message ko ulit,
sinasabi ko, ano, gusto mo ba na doon ako maningil sa'yo sa, ano, sa timeline mo? Sisingilin kita doon. Or gusto mo doon na lang sa timeline ko, itatag na lang kita. So, may mga ganun guys. May mga ganun guys na dadala. So, nagbabayad sila, takot sila. So, effective din yung ganun guys. Grabe. Effective yun, try nyo. May mga ganun eh. So, ayun. So, madami tayo mga experience sa pautang. So, yung mga, basta yung mga ganun guys na sobrang tagal na, hindi na nakakaulit. Siyempre, papahirapan ko pa ba sarili ko, di ba? Papasakitin ko ba ng papasakitin yung ulo ko, di ba? So, may stress lang ako. So, ayun. Ano pa ba? So, sana nga guys, dumating na yung aking bigas bukas kasi wala na talaga akong bigas. Wala na akong ibigay sa customer ko na uutang ulit ng bigas. So, yun naman guys ang ating sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.